hours Nandito kami later. ngayon sa Tapon, Mangagoy, Tapon Bislig. Ayan. Mag-dinner kami ng barbecue. At ang kanin namin ay puso. Ayan. Mr. Kabagting. Gutom ka na, Mr. Kabagting? Gutom sa puso na rice, hanging rice. Parisan sa barbecue ng Bislig flavor. Ayan. Lami ni, lami. Kami. Ayan si ma'am. Ito ang manager ng Guam, barbecue. Sige. Barbecue ng Bislig. Ayan ang barbecue ng Bislig. Dito po kami kumain sa Baywalk. Ayan. 2 hours later. Hello mga kabagting. Mayong buntag sa inyong tanan diha, sa mga taga Riyadh, taga Dubai, taga Qatar, sa tanang mga lugar ng Middle East at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Nandito naman ang iyong kabagting Frank. Nandito kami diri sa Surigao del Sur, sa Mangagoy. Nag-enjoy sa aming mga pagbisita sa aming mga family and loved ones, mga relatives, mga amigo, mga kaigsuunan diha sa Ginoo. At ngayon ay araw ng Linggo na kami dinhi sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa church ng aming butihing Pastor Serge Lane. So dito kami sa residensya ng aking sister-in-law na si Bibbs. At kay ganda-ganda ang kanyang mga mansion, ang kanyang interior design, ang kanyang loob, no? Natutuwa ako na maluwag ang kanyang bahay, at maraming mga kwarto, at tingnan mo ang kanyang loob. Ayan si Bibbs. Ayan, si Pastor Romy. Good morning, Bislig. Good morning, Bislig. Ayan. Ayan ang kanyang surroundings. Para makita ng mga bata.
pulong sa Diyos. Palakpakan nun ang pangbuhay nga Diyos. Glory to God. Napaila-ila ni Mami o ni Pastora Baby ganiha ang atong bisita, no? Usa ka pinakasuod nga igsuon diya sa Ginoo. Katong naa pa sila sa mga goy, no? Napuyo sila sa sabon. O makaingon ko nga grabe ka suod na mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay gigamit sila ni Lord undo nga tuwa sa Saudi, pero iabot ang panahon nga gitawag siya ni Lord nga mamuhat sa bulaton sa Ginoo. 31 years tuwa siya sa Saudi. Glory to God. Panalangin sa Ginoo sa tibok nilang panimalay o i-bless ni Lord iyang mga anak na iyang anak at sa Canada o sa gawas ng uban o salamat sa Ginoo. Buhat tanan sa gawas, no? Usa lang ang wala sa Manila ang ilang kamanguran na anak niya. Glory to God. So, nabot ang panahon nga gitawag niya siya sa Lord pag-uli niya sa Pilipinas nga mamuhat na sa bulaton sa Ginoo. So nagpastor siya dito sa lugar Naga City, no? Sa part sa Naga. O doon na sila yung mga branches sa Bohol. Upat ka branches nila dito. O uban pa nga lugar dito sa Naga. Salamat sa Ginoo. Di ta maglangan atong gihatag ang tanang panahon sa alagad sa Ginoo. O sa akong naibawan, duha ka kurso ang gihatag ni Lord sa iyang kinabuhi. Nakauman siya sa kurso nga duha. Siya na lang mo testify what the Lord has done in his life. Glory to God. Glory to God. Di ta maglangan, Pastor Frank Miano. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos Ginoo. Hallelujah. May buntag sa lahat, sa tanan. Mixed feeling ang nasa akong kasing-kasing kay ang lugar ng mga agoy ay dako kayo og history sa among mga kinabuhi, no, sa among tibok pamilya. So wala ko'y intensyon na magamit din sa mga agoy kay ang among purpose ay makighimamat ba kay dugay naman ko nawang makabalik din 1998 so karon 2024 so 26 years bago ko nakabalik. Noong 1998 grabe ka baga ang akong buhok, diba? So base yung uban, wala man na makailap na ako, nakalimot na. Kaya karon, panot naman ko, upaw na, kalbo. So, purihin ang Panginoong Diyos sa pagkakalbo ko, kay namunga man sa umayo, no? So, ang salita na ipadala sa atong Diyos sa karong adlaw ay may pamagat na can we be a good steward of God's richness? Pangutanon na nato ang atong kaugalingon karon. Natuman ba na nato? Good steward ba ta sa panalangin sa atong Ginoo? Ang main verse po natin ay matagpuan sa Luke chapter 16 verse 10 to 12. Lawyer ka, kung bakakon ka, sugaron ka, drug addict ka, where is your value? In the eyes of God, no? I am not talking na sa tao, maybe sa tao, matakot, mahadlok sa imuha, kaya nga, taas ang value nimo. Pero in the eyes of God, you are nothing. You are period. Kung ang ibang mga tao dito ay bigar, mga farmer,
mga mangingisda. Pero, ang buong puso ay binigay sa Panginoon upang maglingkod, upang mamunga. Believe me, in the eyes of God, kayo ang pinaka-excellent value sa mata ng Panginoong Diyos. Ang sunod, what is steward? Para makuha natin idea what is a steward, keeper. Yung keeper na, kunwari may mga property mo na ikaw ang gitugyanan sa pag-ingat kasi you are a good keeper. So, kung may buhaton sa good keeper, di ba, alagaan niya ang kanyang iniingatan na property or whatever it is. Sasakyan, palaging nililinis, palaging tinicheck, kasi you are a keeper. Sunod, custodian. O sa eskwelahan, example lang ito, property custodian sa school o sa munisipyo. May mga in-charge dyan sa mga property, itawag o property custodian. So nag-expect ang gobyerno, ang school na sa iyong pagiging property custodian, everything is in place. I did not discourage na ang mga babae mag-short. Pero huwag naman yung short na makikita na yung panty nyo. May mga ganyan eh. Di ba? So, papayag ba kayo? I am Christian. Nandito ako sa Lord of the Breakthrough. Pag sumayaw sa pagpupuri, grabe. Pag mag-worship, grabe luha tulo. Paglabas, grabe ang short. Pwede bang ganyan? No? Katisuran yan. But I did not discourage na mag-short kayo. Yung short naman na hindi ba mag-imagine ang mga lalaki na makakita sa short? Don't be seductive naman. Maawa naman kayo. Turuan niyo ang mga lalaki na mga magkasala. Kayo ang pabilo para magkasala ang lalaki. Use our body for God's glory. Mag-glorify ba ang Panginoong Diyos doon? Isa pa, mga damit ng mga babae. Yung nakikita na ang hiwa dito sa dibdib. Pero, pag dumaan, gaganon-ganon, tinatabunan, bakit ka nagsuot ng hindi ko maintindihan talaga ang mga babae. No? Kung ayaw na makita ang hiwa ng cleavage nyo, bakit kayo nagsuot ng pang-bra? Nag-glorify ba ang Panginoong Diyos dyan? Kayo ang nagsabi. Sunod! You will both at a price, therefore honor God with your bodies. 2,000 years later. Mga kabagting, ito si kabagting Frank at kabagting kong apo, si kabagting John, kabagting na Pastor Rumi, Ruliti, at Mrs. Kabagting ang nag-video sa mua. This is the first time na makita na ko ang lubong sa akong igsoon. Ang pangalan niya Oscar De Miano. Born June 10, 1957 at namatay siya August 10, 1998 ang kanyang pagkalibing. At dito naman ang si Jeffrey P. Miano. So ito ang aking pamangkin at ang anak niya si Jam at saka yung isa, yung lalaki, sinong pangalan? Si Francis. Si Francis. Francis Oscar. Francis Oscar na nasa Amerika na. So, nagbisita kami kay mula nang inilibing si Oscar, aming kapatid, at saka si Jeffrey, hindi ako nakapunta sa kanyang final na hantungan. So, this is the right time to visit my loved ones na yumaw na. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang,
wither lang, Diyos lang nakakaalam kung ano ang schedule natin. Kaya nga mga kabagting, lagi tayong handa sa ating kaluluwa para sa Panginoon. Hindi natin inasahan kung kailan tayo kukunin ng Panginoong Diyos. So maraming salamat sa suporta niyo mga kabagting. To God be all the glory. Hello mga kabagting. Ako din sa lubong ng akong pinaka palangga na igsoon. Junior. Ang Bonifacio Miano Jr. Grabe kabuutan na akong igsoon, kabagting. So, gibisita na ako din sa Nabunturan. Kay sukat sa iyong pagkamatay, wala gyud ko kabisita. O wala ko ka-attend sa burial. So, mga kabagting, wala ko kabalo kung asa siya ni adto karon. Kaya wala ko kabalo sa iyang kinabuhi, pero ako siyang igsoon. So, nagapabilin kabagting ang magandang alaala sa aming magkakapatid. Dito na lang kabagting, salamat. Mga kabagting, ako niya sa Nabunturan, ang inyong kabagting na Frank. Gibisita na ako ang mga libing, mga minahal ko sa buhay, magmula kay Cesar, ang aking kapatid, kay Mama, kay Papa, kay sukad sa pagkamatay nila, si Mama lang akong natambungan sa ilang pagkamatay. So niami karon dinhi upang siyempre mahal sa buhay kahit po sila ay namamatay na, bilang alaala sa magandang pag-care nila sa amin bilang pamilya, ay hindi po namin makalimutan habang po kami ay nabubuhay. So nandito ang asawa ni Cesar, si Grace, ang asawa ni Oscar, si Baby, at dito kami para magiging blessing din po sa mga nakakita sa ang vlog na ito, na hindi po natin makalimutan ang ating mga mahal sa buhay kahit po sila ay namamatay na. Subalit sa kaligtasan, hindi ko po masagot dahil hindi ko po alam ang buhay nilang espiritual. Pero nanatili ang aming magandang alaala bilang buong pamilya. So dito na lamang po at salamat sa inyong suporta. To God be the glory, mga kabagting.